Isa nakaparadang kotse sa Caloocan ang binasag ang bintana at ninakawan. Tumakas sa mga salarin na riding in tandem. Ang nahulikam na pagnanakaw tinutukan ni Bea Pinlac. Nakaparada ang sasakyang ito sa harap ng isang commercial building sa Barangay 67, Caloocan City. Ang may-ari ng sasakyan, nagpapamasahe raw sa building noon kasama ang kanyang partner. Maya-maya, lumapit sa sasakyan ng lalaking ito, naglabas siya ng ilaw at tila sinilip-silip ang loob ng sasakyan. Umikot pa siya sa paligid nito. Ilang sandali pa, bumalik ang lalaki at may kinalikot na sa bintana ng sasakyan. Binasag na pala niya ito. Pinasok niya ang sasakyan. Tsaka tinangay ang bag na naiwan sa loob. Hindi po clear kasi sa CCTV pero sabi po ng mga pulis na posible daw po na spark plug yung pinangbasag dun sa salamin para mag-shatter yung bintana. May dumaan pang customer ng isang convenience store sa building na napatingin sa ginagawa ng lalaki. Nadaanan niya yon. Ang pagkaakala niya may naiwanan sa loob kaya binasagan salamin. Sinabihan siya, binantaan siya na huwag ka magsusumbong, sasaksakin kita. Agad naman tumakbo pabalik ng building ang babae para magsumbong. In the middle of our massage, bigla na lang kaming tinawag ng mga tao ng establishment na may nambasag daw ng sasakyan namin. Pagka-check namin is basag na po yung bintana namin sa left side ng sasakyan. Ang lalaki naman, pinasok ulit ang sasakyan at dumampot pa ng isa pang bag. Hindi na nahagip sa CCTV pero may kasabwat pa umano ang lalaki na nagmaneho ng motor nila patakas. Biglang bumaba yung dalawa, nagtatakbo sila. Wala na yung nagbasag, nakaalis na. Ayon sa biktima, 2 bag ang tinangay ng mga salarin. Ang halaga ng mga gamit na laman nito, hindi bababa sa 5,000 piso. Buti na lang nasita niya, kung hindi, na limas lahat ng gamit namin sa loob ng sasakyan. Inireklamo raw ito agad ng biktima sa pulisya. Ito po ay nai-report lang po verbally po sa amin. Ayon po dun sa nabalitaan po namin, ito po ay dumirekta sa kapulisan para i-report po. Patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga otoridad ang biktima para sa investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras.